Alas 4 na ng madaling araw at ang batang si Chaudhry ay nag-i-scroll pa din nang nag-i-scroll sa TikTok. Nang biglang nakita niya ang crush niyang TikTok vlogger. Naku po Chaudhry, alam ko na naman ang gagawin mo. Hala! Chaudhry wag! Patay! Hindi na mapigilan ni Chaudhry. Nagpasabog na naman siya ng bomba. At dahil dito, na-addict si Chaudhry sa TikTok at tumanda na siya bilang talunan na tao na wala man lang nagkakagusto sa kanya miski isang babae. Dahil inuna ni Chaudhry ang pleasure na nabibigay ng TikTok at ng mga babaeng nagsasayaw dito. Napakasaklap na pangyayari sa buhay ni Chaudhry. Si Android 1010. Simula na nag-relapse si Android 1010 sa kanyang no strike dahil sa TikTok ay dinilit niya na ang apps na to. Kaya naman nag-focus na lang si Android 1010 sa sarili niya at ginugol niya ang mga extra niyang oras para sa mga bagay na ikauunlad ng buhay niya. Gaya na lang ng relihiyon, negosyo, at pati na rin ng self-improvement niya. Kaya naman, naging isang matagumpay sa buhay si Android 1010. Yo, ginawa ko tong video na to kasi kahapon nag-download ako ng TikTok dahil balak kong magpasikat dito. Dahil nakita ko na napakadaling sumikat sa TikTok kaysa sa ibang social media platform. At in-upload ko nang in-upload itong mga nakaraang vlog ko sa TikTok ko. Pero ni isa, wala man lang akong sinabi o ginawa na mali sa video ko. Nagsabi lang ako ng katotohanan dito. At nang nag-scroll ako sa TikTok, ay puro malalaswang babae ang nakikita ko dito. At yung iba ay napakabastos ng lyrics ng kanta, pero sinasayaw pa rin nila. At yung iba naman ay nag-twerk sa video. Kaya napaisip ako, bakit itong content ko na alam kong makakatulong sa tao, especially na sa mga kalalakihan, ay hindi pinapahintulutan na ma-upload sa platform ng TikTok. Well, tingin ko, dahil ang TikTok ay hangad nila na ma-addict ka sa kanila. Kaya naman panay ang pagpapromote nila ng mga halay na bagay dito. Na kahit binablock ko ang malalaswang bagay dito, ay lumalabas at lumalabas pa rin to. Naaminin ko sa inyo, nung nagsisimula pa lang ako sa NoPop, ay TikTok ang pinaka nagpaparelapse sa akin. Dahil dito makakita ka ng mga babaeng nagsasayaw na para bang sila ay nasa beer house. At ang masama, nakikita ito ng mga bata. Mga bata na wala pang masyadong muang sa mundo. Na itong mga batang to ang na-impluensyahan nila, kaya naman makakita ka ng minor de edad na panay ang twerk ng twerk sa social media. Well, hindi nyo naman masisisi ang mga TikToker na to dahil gusto lang nilang sumikat at kumita ng pera. Pati na rin ginagawa ito ng mga babae dahil nataas ang tingin nila sa sarili nila. Dahil maraming mga lalaki ang pinagnanasahan sila. O, aminin na natin, lahat ng mga kalalakihan na nakapalo sa babaeng TikToker na to, na ang babaeng TikToker na to ay walang napoprovide na value sa society at puro sayaw lang ang content, ay pinagjajakulan ito araw-araw ng mga lalaking nakapalo dito. Natingin ko, alam to ng mga TikToker na to, pero kahit alam nila nang sisira ang buhay ng followers nila, ay gagawin pa din nila ang mga gawain na to. Dahil nataas ang tingin nila sa sarili nila. Dahil sa papuring natanggap nila na kahit ang kapalit nito ay ang mismong puri nila. Tanga! Na ang masama pa, baka sinusunog na ang kaluluwa ng mga babaeng to sa impyerno. Dahil marami silang nadadala na kalalakihan sa kapahamakan. Na yung iba ay naging manyakis, rapist, dahil hindi nila makontrol ang libog nila sa katawan. O, hindi kayo naniniwala, tingnan nyo na lang ang mga kalalakihan na addict sa TikTok. Well, may mapakita pala ako sa inyong video. Ganito ang nangyayari pag panay ang pagpapantasya nyo sa mga babaeng malalaswang TikToker na to. Sana namulat ko kayo sa video na yan dahil isa ang video na yan sa mga naka-inspira sa akin para gawin ko ang mga gantong klaseng content. Well, balik tayo sa topic. May nalaman akong kasabihan na kung gusto mong wasakin ang kalaban mong bansa nang hindi gumagamit ng dahas o ng digmaan, gamitin mo ang kalaswaan o ang sexual pleasure ng mga tao para mawasak mo ang bagong henerasyon ng kabataan ng bansang kalaban mo. Well, napakalinaw lang ng paliwanag dyan. Dahil sa China, puro mga motivational na video at yung mga nakaka-inspira sa tao ang nalabas sa kanilang TikTok. Pero sa ibang bansa, puro kalaswaan at kabobohan ang inyong makikita. Tingnan nyo na lang
ang TikTok dito sa bansa natin. Pamamagitan nito, nalaban na tayo sa isang matinding gera. Gera na hindi nagamit ng dahas. Dahil kapag ang isang bansa ay na-addict ang mga tao sa mga softcore content na yan, ay lalambot ang mga kalalakihan sa bansang ito. Nadadami dito ang tomboy, bakla, butiki, baboy at iba pa. At pati na rin ng iba't ibang kalaswaan sa isang bansa. Nang sa ganon, pag nagkagera, ay madali nila itong matatalo dahil mahina ang mga tao sa bansa na to. Nagigets nyo ba yung pinupunto ko? Kaya kung ikaw ay mahal mo ang sarili mo at ang mga taong nakapaligid sa'yo, ay gawin mo ang nararapat. Dapat kang tumayo sa sarili mong paa at huwag mong sayangin ang oras mo sa mga bullshit na video na yan na makikita mo sa TikTok.